Hi everyone, in this video ay pag-uusapan naman natin ang liquidity. Okay? So yung liquidity guys, ando doon yung mga stop losses or mga pending orders ng mga traders. Okay? Liquidity rin ang nagdadrive sa market. Okay? So if walang liquidity guys, yung market natin is magmo-move lang sideways. Okay? So meron tayong tinatawag na buy side liquidity. So yung mga stop losses ng mga retail traders na nag-sell short sa area na to is andi dito lang. Then yung mga pending orders naman ng mga nagbe-breakout traders na gusto mag-buy pataas is nandito rin. Okay? Ang tawag natin dyan guys is buy side liquidity. Okay? Buy side liquidity. Okay? So, kahit di ko na siya isulat, madali lang naman siya intindihan. Then, ang tawag naman dito sa baba na to guys, okay, yung mga nagbabuy on support naman, okay, yung mga nagbabuy on support naman dito guys, is yung mga stop losses nila is below lang ng support na to, 'di ba? Ito yung tinatawag nilang support and resistance, yung buy low, sell high. So yung mga stop losses nila is nasa baba lang ng support na to. So yung tawag naman dito guys is sell side liquidity, okay? Sell side liquidity. Okay? So yung mga pending orders ng mga breakout traders na nag-aantay for sell short, once na ma-break na tong resist support dito, so doon sila magse-sell short. Tapos yung mga stop losses naman dito ng mga nagbabuy on support is nandito rin. Okay? So, ang tawag dito sa taas is buy side liquidity then sell side liquidity. So, ngayon, alam nyo na kung ano yung liquidity, then hindi gagalaw yung market if walang liquidity sa taas and walang liquidity sa baba. Ngayon, i-discuss ko naman sa inyo kung paano mag-identify ng liquidity. So, every highs guys, every lows and highs, merong liquidity dyan, merong liquidity dito, then merong liquidity dito. Okay? So, kapag merong liquidity, mataas yung chance na pupuntahan yun ng price to take that liquidity on that area. Then, so, meron tayong tinatawag na trend line liquidity, guys. Okay? For example, ito naman yung price. Ito yung galaw ng price natin. Okay? So, sa ibang retail trading strategy is, ang tinuturo, once na tumama dito yung price is magse-sell short sila. Kasi tingnan nila to as respected sell zone. Okay? So, pwede sila mag-sell zone dito. Okay, so ang mangyayari dyan, inducement, parang tinitest lang natin yung ibang traders na mag-sell on this area, tapos, ayan, babasagin natin, then iti-take natin yung liquidity ng trend line na to. Okay, so every trend line guys, tandaan nyo, merong liquidity dito, merong liquidity dito, then merong liquidity dito. Okay, ang tawag dito guys is trend line liquidity. Okay, tapos, meron din tayong tinatawag na equal lows liquidity, tapos equal highs liquidity. Okay? So, sa ibang retail trading strategy, tinitingnan nila yan as double bottom, double top. Okay? So, tayo, tinitingnan naman natin to as liquidity area. Okay? So, pag may nakikita tayong double bottom, is mataas yung chance na iti-take yung liquidity dito bago tumaas. And then, ganun din dito guys, iti-take din yung liquidity dito sa double top na to or triple bottom, then bago bumaba. Okay? Okay guys, to review lang, yung liquidity is siya yung nagda-drive ng price action or ng market natin. Kung nasan yung liquidity, doon pumupunta yung market. So yung pag-identify naman natin ng liquidity guys is pwedeng every lows, pwedeng every highs, every lows. Pwede rin tayo mag-identify ng liquidity every equal highs. Ayan. Pwede rin tayo mag-identify ng liquidity every equal lows. Okay? So pwede rin tayo mag-identify ng liquidity every equal lows. Okay? So, meron din tayong tinatawag na trend line liquidity. Okay? So, yung trend line liquidity is ganyan. Okay? So, if meron kayo nakikita mga trend line liquidity, mataas yung chance for, tinatawag nila yan as fake out. Okay? So baka meron tayong i-mitigate na blocks dito bago siya bumagsak. Okay? So, ngayon, dapat gets nyo na yung liquidity, gets nyo na yung different types ng pag-identify ng liquidity. So, ngayon guys, mag-identify naman tayo ng liquidity live. Okay? So, gagamitin kong sample si Bitcoin. Okay? So, gamitin muna natin yung basic pag-identify ng liquidity. Yung pag-identify ng liquidity every highs and lows. Okay? So, dito, meron tayong liquidity sa low na to. Right? Ngayon, meron din tayong liquidity sa mga lows na to. Okay? Liquidity sa lows na yan. Liquidity din sa low na to. Then liquidity din sa mga lows na nandito. Okay? Okay? So, ngayon, alam na natin na may mga liquidity sa mga lows na yan. So, alam na natin, in the coming future, is ma-fill yung mga area na yan. Okay? So, hindi siya instant na dump talaga na mangyayari, na once na ma-fill to, kailangan dire-diretso. Makakakita pa rin tayo dito ng retracement. Pag fill ng
liquidity dito, makakakita tayo ng retracement, 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 and then retracement. Okay, so ganun yung pag-identify. Yung basic lang ng market nature, guys. Okay, huwag kayong mag-expect na market may mga nakita kayong liquidity dito is dump na talaga yung mangyayari. Okay, so now na-identify na natin yung mga liquidity na yan, then gamitin na rin natin yung trendline liquidity. Okay, ayan. Okay, ngayon na-identify na natin yung mga liquidity every lows, then meron nalagyan na rin natin siya ng trend line to identify the trend line liquidity. So, ang mangyayari nito guys is watch natin if ma-filled ba yung liquidity dito, then and i-identify din natin yung mga recent liquidity nito ni Bitcoin. Okay, so now na-filled na to guys. Okay, filled na yung liquidity dito. Okay, so check natin if ma-filled na tong second liquidity dito. Okay, so now nag-build siya ng another liquidity dito. Okay, mayroon ulit tayong another liquidity dito. Then yung liquidity ng highs na to na filled na, yung liquidity din ng highs na to is na filled na. So check natin if ma-filled din ba yung liquidity dito sa low na to. Okay, so filled na to guys. Filled na natin yung liquidity dito. Now, pwede na rin natin targetin yung iba't ibang liquidity, like liquidity dito, liquidity dyan. Okay? So now, let's check if mati-take out. Na-take out na din to. Okay, na-take na rin natin yung liquidity dito. Pero, nag-iwan siya ng trendline liquidity dito. Okay, so pag-uusapan natin yan mamaya. Okay, so, liquidity din dito. Ayan, liquidity din dito. Na-take na rin yung liquidity dito. Taken na rin to. Nakuha na rin. Okay. Nakuha na rin natin yung liquidity dito. Next is, meron pa tayong liquidity dito na possible niyang ma-filled soon. Okay, itong liquidity ng mga lows na to. Okay, so check natin if ano mangyayari dito. Okay, so ayan, nakakita na naman tayo dito ng trendline liquidity on this area. Then, na-filled. Okay, na-filled na. Na-filled na yung liquidity dito, na-filled na rin yung liquidity dito, na-filled na rin yung liquidity, na-filled na rin yung liquidity sa high na yan, okay? So now, nag-iwan siya ng sell side liquidity, okay? So, na-filled na yung buy side liquidity natin. Yung next naman, nag-iwan siya ng sell side liquidity. So, ang mangyayari is ma-filled yung area na to. So, mataas na yung chance guys na after niya i-take yung liquidity sa buy side, yung iti-take niya naman next is yung sa sell side liquidity. So, dito sa mga lows na to, meron liquidity rin sa low na to, then liquidity din sa lows na to. So, let's check. Okay, na-take na yung liquidity dito, na-take na rin yung liquidity dito. Pero, nung pag-take niya ng liquidity niya doon is nag-iwan siya ulit ng equal highs. So, nag-iwan siya dito guys. So, guys, after niya naman ma-take yung liquidity ng sell side, okay, nag-iwan siya dito ng equal highs. Okay? Hindi siya kailangan guys na eksaktong equalize talaga guys. Okay, so goods lang yan kahit hindi eksaktong equalize. Okay, so ngayon meron na naman tayo ditong na build na liquidity. Okay, so then dito rin sa area niya na to, nag-build siya ng buy side liquidity. Okay, tuloy lang natin kung hanggang saan to hihinto. Okay, na-take na ba natin? Yes, okay, na-take na rin natin yung liquidity ng mga lows na to. So, after natin ma-take yung liquidity ng mga lows na to, then yung liquidity din ng lows na to, meron din tayong liquidity sa low na to, sa mga low na yan. Okay, so meron pa tayong liquidity sa lows na to. Okay, then meron pa tayong liquidity sa lows na yan. Okay, so ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung pagbagsak ni Bitcoin. Check natin if matitake din yung liquidity dito sa area niya na to. Then, na-take na. Okay. Okay, na-take na yung liquidity sa area niya na to. So, what's next is na-take na rin yung liquidity niya sa area niya na to, sa mga lows niya na to. So, mataas yung chance na next na i-take na liquidity ni Bitcoin is itong area niya na to. Okay, so, mataas pa rin yung chance na magtuloy-tuloy si Bitcoin pababa and then ito-take niya yung liquidity ng mga equal lows na to. Okay? So, now, sabihin na natin meron na tayo nakita ang trend reversal sa market. Let's say, nirespeto tong 1 week order block natin. Then, meron tayo nakitang change of character. Then, break of structure. Ang next niya naman tatargetin guys, okay, yung mga liquidity na naiwan dito. Okay? So, dito sa high na to guys, meron tayong liquidity.
meron tayong liquidity dyan. Then, sa equalize na to, meron tayong liquidity. And dito rin guys, meron tayong liquidity dyan. Then dito rin guys, 'di ba, meron tayong trendline liquidity or buy side liquidity, okay? Na possible ma-fill. So pag dumating na guys yung point na meron na tayong confirmation for trend reversal, ang next naman na natin tatargetin is yung mga liquidity na to. Okay? So ngayon, to summarize kung ano yung pinag-usapan natin, yung liquidity, ayun yung nagdadrive sa market. Kung walang liquidity, sideways lang yung movement ng market. Kasi yung liquidity, ayun yung tinatake ng market. Kung meron tayong sell side liquidity, ayun yung ititake. Kung meron tayong buy side liquidity, ayun din yung ititake. Then, meron tayong mga liquidity every lows and highs. Then, meron tayong liquidity na tinatawag sa equal lows and equal highs. Then, meron tayong buy-side liquidity sa taas na nandoon yung mga stop losses ng mga nagsisell on resistance tapos nag-buy stop. Then, yung sell-side liquidity naman guys, nandoon yung mga stop losses ng mga nagbabuy on support tapos nagsisell stop. Okay? Tapos, meron din tayong tinatawag na trendline liquidity. So, yung liquidity guys, doon napunta yung price. Okay? So, ayun lang guys. Sana nag-guess nyo tong video natin about liquidity. So, peace!